Okay, morning class. This has something to do with our discussion yesterday, wherein hindi kasi nagtali, no, yung Kirchhoff sa Maxwell, pero ngayon so, ang intention ngayon ay para mapanood nila. Paglit lang. Okay, ito yung given circuit kung saan ko binigay kong assignment sa inyo yan nung nakarang linggo. So, kahapon, sinod natin, kaso nga hindi nagtali. And reviewin lang natin para makita ninyo. So, pinahanap yung I1 to I6. Solution, sabi, in this case, we have 4 nodes, no? Therefore, there will be 3 current law equation. Kasi ang rule nga natin, kapag given yung number of nodes, minus 1, yun ang number of equation niya. Huwag niyong kakalimutan yun. So, by Kirchhoff's current law, consider node 1, we have I4 minus I2 minus I5 is equals to 0. Equation 1 yan. Medyo bibilisan ko na lang dito dahil naipaliwanag ko na yun dun sa isang video. Panoorin nyo na lang din. Ito naman, by Kirchhoff's current law, consider node 2. You have I1 minus I4 minus I6 equals 0. Node 2 ito. So, itong tatlong current ang involved sa tatlong branch na yan. So, by Kirchhoff's current law, consider node 3. Ito. Ang involved dyan, I5 plus I3 plus I6. By Kirchhoff's voltage law equation, we have 3 loops, which means 3 equations. Consider loop 1, ito. We have 8 volts minus 12 volts plus 4 ohms I4. No? Ulitin ko, no? Ito yung arrowhead, lumabas yan dito. Positive 8 volts minus 12 volts. So, taas na natin para makita. Plus 4 ohms I4 kasi ito yung voltage graph niya. Naging 4 ohms I4 pa siya kasi kung makikita nyo sa circuit, yung arrowhead niya, ito, ay sumasalubong sa arrowhead na papunta rin sa kaliwa. Then, transpose natin yung negative 4 para madaling solve. Solve for I4. I4 is 1 ampere. Kirchhoff's law tayo na yan. Ha? Tapos, next page, ito yung pinapakita next page na itong circuit nito. So, dito sa circuit na ito, consider naman natin yung loop 2. Ito. Dito sa loop 2, we have 12 volts minus 16 volts. No? 12 volts positive minus 16 volts. Sabay yung arrowhead sa I6. No, na dumadaan dito sa 7 ohms. We have negative 7 ohm I6 equals to 0. No? So 12 volts minus 16 volts, transpose mo ito sa kabila, 7 ohms I6. So solve for I6, nakakuha ka ng negative 4 over 7 ampere. Consider mo naman yung loop 3 by Kirchhoff's voltage law. Loop muna, no? Umiikot siya rito pa ganyan. Lumabas siya rito, negative 8 volts plus 16 volts. Plus, yung loop natin, yung arrowhead, sinadubong niya yung current, plus 3 ohms I5. So, 8 volts plus 3 ohms I5, lipat mo yung 8 volts. Itong 3 ohms I5, na-transpose mo rito, naging negative 3 ohms I5 equals 8 volts. So, solving for I5, negative 8 thirds ampere ang makukuha natin para sa I5. And then, consider equation 1 of Kirchhoff's current law. Equation 1 ng Kirchhoff's current law.
We have I2 equals I4 minus I5. Sinod natin yung I2. And nakuha na naman natin yung value ng I5, kaya 1 ampere plus 8/3 ampere. Makukuha mo 11/3 ampere para sa I2. Consider equation 2 of Kirchhoff's current law. Sa equation 2 ng Kirchhoff's current law, yung I1 is equals to I6 plus I4. We know that I6 is negative 4/7 amperes plus I4. Ang I4 natin is 1 ampere. So, pag pinag-add mo yan, makukuha mo is negative 3/7 ampere. Sabi ko pa nga, take note of this, no? So, consider equation 3 of Kirchhoff's current law. Sa equation 3 ng Kirchhoff's current law, mapapansin mo, I3 is equals to negative I6 minus I5 kasi puro negative sila lahat dun. And then negative 4/7 ampere minus negative of 8/3 ampere. Nakakuha tayo ng 4/7 ampere positive plus 8/3 ampere. Pag-add mo yung dalawang yan, makakuha ka ng 68/21 ampere or 3.2381 ampere. Then we go to Maxwell's mesh equation. Sa Maxwell's mesh equation, sinod natin yung same problem. Yun nga lang, dito, puro mesh ang ginamit natin. Mesh current. So pag mesh current, kapareho pa rin ng Kirchhoff's, kaya lang kaibahan ng Maxwell's mesh equation, wala siyang Kirchhoff's current law, puro voltage law lang siya. So by Kirchhoff's voltage law, consider mesh A tayo. So ganun pa rin, no? 8 volts minus 12 volts, kaya lang, yung arrowhead, titignan mo, tsaka yung mesh. So minus 4 ohms IA, which is equals to 0. So, solving simultaneously, nakuha mo yung value ng IA is as negative 1 ampere. Mesh B naman, ganun din, negative 16 volts, no? Plus 12 volts, minus 7 ohms ampere. 7 ohms ampere kasi sabay sila. Is equals to 0. So, solving simultaneously, nakuha natin na yung IB or mesh B ay negative 4/7 and mesh C, dito tayo. So, negative 8 volts, so arrowhead, no? Plus 16 volts. Plus 3 ohms IC. Ano? Minus 3 ohms. Sabay kasi ito. Minus 3 ohms IC. No? Then we have negative 8 volts plus 16 is 8 volts. Minus 3 ohms IC. Transpose mo to. So you have IC equals to 8/3. So pwede summarize na natin lahat ng tatlo. Therefore, tingnan mo itong I4. Ang I4 ay salungat sa IA. So therefore, I4 is negative IA. So I4 equals to negative IA. Negative times negative kasi negative yung IA. Pagiging positive yung I4. Nagtagi na, no? Ngayon yung I1, napapagitlaan siya ng IA at IB. Pero ano ba kasabay niya? Ang kasabay niya IB. Ilan mo yung arrowhead dito? Tsaka ito. Magkasabay sila. So therefore, kung magkasabay sila, susulat mo siya na IB minus IA. So negative IB is negative 4/7 minus IA, which is negative 1. So magiging positive yan. Ito. So negative 4/7 plus 1 ampere, nakakuha ka ng 3/7 ampere. I2 naman, tignan natin yung I2. Nasabay ng I2. Ang I2 napapagitnaan ng IA at IC. Ano pa kasabay ng I2? Yung IC. So IC minus IA. So we have IC which is 8/3 ampere minus negative 1 ampere, which is IA. Ang lalabas, 8/3 plus 1 ampere, 11/3 ampere ang sagot ng I2. Then I6. Asan ba ang I6? Ang I6 ay ito. So ang I6 at ang IB ay magkapareho ng direksyon. Therefore, I6 is equals to IB and IB is negative 4/7. Then I3. Ang I3 ay
napapagitnaan ng IC at saka IB. Pero ang I3 ay sinasabayan ng IC. Kaya dapat IC ang una mong isusulat minus IB. So 8/3 ampere plus 4/7 ampere, ang magiging sagot natin ay 68/21 ampere para sa I3. And tignan naman natin yung I5. Yung I5 ay salungat sa IC. So kung salungat sa IC ang I5, I5 is equal to negative of IC. Ang IC is 4/3 amperes. So makakakuha ka ng negative, no? Negative yan, kaya negative ang magiging sagot niyan. Dito. Negative yan. Negative 8 Then, yun nga ito ang assignment nyo to be submitted next week. Thank you very much for bearing with me. Masasagutin nyo na ngayon ito.